I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters Filipinos and OFW. Hello. Guys, pakinggan nyo po itong yung sagutan ni Commodore Tarriela at si Congressman Marcolita. Although may video po ako dyan, pero medyo cut no? So uulitin ko. Ngayon panoorin nyo guys, itong sagutan nila kahapon. Alam nyo bang sa tingin ko napahiya si Marcolita dito doon sa kanyang pagbibintang kay Commodore Tarriela na tinatawag daw siyang na traitor. Sa totoo lang mga kababayan, walang sinabi si Commodore Tarriela. Yung post niya, no, makikita mo yung post niya kasi, binabasa niya kasi dyan pakinggan nyo. Malinaw doon na talaga namang dinidefend niya na talagang yung Ayungin Shoal, West Philippine Sea, yung sakop ng economic zone po natin yan. Ayon din po sa Pangulong Marcos Jr. At kung napanood nyo din naman yung post na video ko dyan na nagpapatunay yung 1734 Velarde map, yun po ang nagligtas sa sa Pilipinas na nanalo tayo sa UNCLOS 2016 yun, di ba? Natalo po ang China diyan. So ngayon si Congressman Marcolita, ang hirap sa kanya nung unang statement niya sa unang hearing ng TRICOM, hindi niya kasi pinaliwanag. Nung nakita niya, no, na after nung unang hearing, guys, pinutakti siya sa sa social media na hindi mo masisisi ang mga netizen na sinabihan siya na traitor ang dating, no? Parang traitor ang dating niya kasi yung explanation niya masyadong maiksi na sinasabi niya doon na ang West Philippine Sea hindi daw sa atin. Doon nag-react ang majority ng Pilipino, mga kababayan. So nakita ni Marcolita yun, kaya sumama ang loob niya. Ngayon, pinagdiskitahan niya si Commodore Tarriela na siya po ang pasimuno, nagsabi na traitor, pero hindi po niya sinabi yun. Hindi mo masisisi ang netizen natin sapagkat yun ang sinabi ni Marcolita na nakikita nila na mas kampi siya sa China. Hindi mo mabiblame ang lahat ng tao na nakapanood. Pero sabi ko nga, after yun na sinabi ni Marcolita, mga kababayan, parang ang dating sa akin lang binawi niya yung sinabi niya. Na sinabi niya kahapon dyan na ang West Philippine Sea talaga namang sakop ng economic zone ng Pilipinas. Pero ang sabi niya din naman na wala pang registration na sa atin na talaga. Alam niyo mga kababayan, tama po yun. Wala nga pang registration na sa atin po yung dyan sa may West Philippine Sea. Pero kung talagang titingnan mo, sakop po natin yan ng EEZ. Okay? Kung registration ang pinag-usapan, guys, dadaan pa yan sa masusing pagsusuri. International po yan. Lahat yan maraming involved. Pero, kung makita nyo naman, sabi ko nga, sa 1734 na mapa ng Velarde, malinaw na malinaw guys, nasa atin po yun mga kababayan, sa totoo lang. Malinaw na malinaw po yun. So dahil dyan, panoorin nyo ito mga kababayan. Yung kanilang talagang sagupaan kahapon. Napakatapang talaga si Commodore Tarriela. Ito po ang pinakamaganda. As long as na mayroon kang ebidensya, may panghawakan ka, talagang kaya mo ipaglaban yung sarili mo. Kaya lagi tayo may panghawakan. Para nang sa ganun, pag sinita tayo ng sinuman, mayroon tayong ipakita na ebidensya. So dahil dito guys, no, very short ito, makita nyo dito mga bes. Panoorin niyo ito mga kababayan Ito na. Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, calling me mangmang? Mr. Commodore, you just called me a traitor, sir. To the Honorable Marcoleta, sir. Let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay kathang-isip lamang po. Let me read my post on X.
I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it. Meron kang katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter Pero account. hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. Unang-una, alam mo ba ito na gano'n na nangyayari? Would you know? No, sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. So when did you come to know about it? During his interview last February 10, huwag tayong magpagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yan. Is it not important to you to correct something that did not originate from you? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me gago and mangmang. Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang. So guys, napanood nyo yung dalawang yan na talaga naman ng tapang ni Commodore Tariela. You see, mga kababayan, yung may malasakit ang kapwa Pilipino natin tulad ni Commodore Tariela, talagang dinidefend niya, kumbaga talagang ginigiit niya yung West Philippine ay sakop po ng economic scene ng Pilipinas. Pero nakita nyo na rin yung sagot ni Congressman Marcoleta na parang nag-iba siya ng ihip ng hangin. Sa totoo lang, bakit kanyo? Baka nabasa niya yung 1734 mga bes ng Velarde map, no? So, baka napanood niya din yung speech ni Pangulong Marcos Jr. na ang West Philippine Sea ay yung insyol, hindi katang-isip sapagkat atin po yan, no? Although ang Pilipinas na nagbigay ng West Philippine Sea na pangalan, mga kababayan, suriin nyo mabuti. Kasi nga yan, base doon sa pagsusuri ng bansang Pilipinas. Kaya ang ginawa ni Panot na talagang pinangalanan niya ng West sakop ng Pilipinas, which is ang West Philippine Sea. Sa panahon ni Noynoy Aquino po yan, na tinawag na West Philippine Sea. Because may pagsusuri na talagang sakop po natin yan, ng exclusive economic zone natin. Hindi mo po masisisi ang dating Pangulong Panot. Buti pa yun, no? Kahit dilawan, ibabase natin doon yung sa may pakialam din naman sa West Philippine Sea. I don't know guys, correct me if I'm wrong. Yun po ang nababasa ko. Yun ang totoo, no? So dahil dito mga kababayan, no? Minsan, kahit sabihin mo kilalang kilala ka, kung kulang ka sa pagsusuri, maari siguro gano'n ang
ang sasabihin mo, no? Na hindi sa atin ng West Philippines Sea. Ay nako, kayo na po bahala guys ang humusga, no? Dito sa ating mga kababayan na mga matataas na opisyal. So, dahil dito mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Well ako, lagi kong sinasabi, kung saan ang Pangulong Marcos Jr., doon lang po ako. Dahil po yun ang legit. Ito lang po masasabi ko, si PBBM, alam na alam po natin yan. Hindi lang bukod sa matalino, lahat ng information may access yan. Dahil siya po ang Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, malakas po ang kanyang intel. Nako, sa totoo lang, si PBBM, nako, guys, kahit sino na kilalang politisyan o malalim sa kaalaman, pag ihaharap nyo ang Pangulong Marcos Jr., talo po sila. No, sa galing niya ba? So dahil dito guys, maraming salamat sa inyong watching. Kayo na pong balang umusga. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless.